May magsasabing malaya ako makagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko ring sabihin, maari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapailalim sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Hesus Kristo, at tayo naman ay muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. So ang title natin ngayon, base sa binasa natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 12 to 14. Hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Amen. So, i-share ko lang sa inyo itong bagay na ito na about sa binasa natin sa teksto. Lagi kong sinasabi sa aking asawa na ako'y namamangha sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sinasabi ko lagi sa kanya na, kasi actually, itong binasa natin ngayon na about sa preaching, Thursday pa lamang, natapos na yung pagsusulat ng preaching. So, itong bagay na ito, kaya nga nasasabi ko ito na sobrang namamangha ako sa Holy Spirit. Kasi yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin, yun yung nagiging mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. So sinasabi ko ito sa inyo kasi ayoko na dumating sa point na tayo ay malinlang ng demonyo. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi ko ito na Thursday pa lang naisulat na yung preaching. So, ibig sabihin, kahit na anong mangyari after na maisulat ang preaching, lahat ng yan is hindi ito sa paggawa ng preaching, hindi tumatalakay sa buhay ng mga tao. Kumbaga, ang ibig ko sabihin, nangyari yan dahil niloob ng Panginoon. Kaya nga, ito yung binigay na preaching ng Panginoon. So, sabi ko, kahit sa sarili ko man lang, kung ako iaharap sa salita ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi nga, sa sarili ko, alam ko kung sino ako, alam ko kung gaano ako makasalanan, alam ko kung gaano yung karumi, yung puso't isipan ko. Pero every time na magbibigay ang Panginoon ng mensahe niya, maaari ko bang sabihin sa Panginoon, Lord, pwede ko bang piliin yung preaching na gusto ko lang? Pero ito yung kalooban ng Panginoon na kung saan kahit questionin ko yung Panginoon na, Lord, pwede bang masunod ang aking kalooban? Pero hindi maaring masunod yung kalooban sa sarili ko. Pero ang kalooban ng Panginoon ay siyang masusunod pa rin naman. Kaya nga, nung binasa ko yung teksto na ito, na-realize ko na hindi lahat ng bagay is nakakabuti. Hindi lahat ng gusto ko is masusunod. So sa preaching na ito, kung di lahat ng bagay is nakakabuti, ibig sabihin, may boundary. Ibig sabihin, may limitasyon. Yung mga bagay-bagay. So, may limitasyon sa pagsasalita, may limitasyon sa paggawa, may limitasyon sa mga desisyon natin, may limitasyon sa mga pag-iisip na meron tayo, may limitasyon sa mga plano natin. Lahat ay may limitasyon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Hindi 100% ay lahat is mabuti. So, ibig sabihin nun, nung nabasa ko itong teksto na ito, isa lang ang pumasok sa isipan ko. Bawat pananalita, bawat pag-iisip, bawat mga gawa, bawat desisyon, kinakailangan maging maingat. So, yun ang pumasok sa isipan ko habang binabasa ko yung teksto nito. Alam niyo kung bakit? Kung i-imagine natin yung teksto na binabasa natin ito, para bang sinasabi dito na 24/7. 24/7 na may CCTV nakabantay sa iyo. Na dapat pag-ingatan mo yung bawat pananalita, na bawat pag-ingatan mo yung pag-iisip, bawat
pagdedesisyon mo ay dapat pag-ingatan mo. Dahil sinasabi ng Biblia, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So, kaya nga sa Biblia, sinasabi ito, alam niyo kung bakit? Dahil hindi na nating pagmamayari yung ating katawan. Pero bakit tayo nagdidesisyon sa sarili natin? Kasi nga, buhay pa tayo. May sarili tayong hangarin at may sariling hangarin din ng Diyos. Pero nung tayo'y binili na ng Panginoon sa pamagitan ng dugo at buhay ni Kristo, meron pa ba tayong karapatan para sa pansarili natin? Wala na. So, dito sa Biblia, itinuturo sa atin na hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Saan example? May example dito na kung saan yung pinakaunang hari ng Israelita. Unang hari, kilala nyo? Si Saul. Diba? Si Haring Saul, inutusan ng Diyos na pumunta sa Amalekita. Ang sabi ng Diyos sa kanya, patayin mo lahat ng mga tao doon, mula matanda hanggang sa baby. Lahat ng mga hayop, papatahin lahat. Wala kang ititira. Susunugin lahat. Mga bahay, mga puno, lahat. Walang ititira. Sumunod si Haring Saul. So, hinanda niya yung mga, lahat ng mga alipin niya. Pumunta sila sa Amalekita, lumusob sila doon, nagtagumpay sila. So, pagka-uwi nila, ang nangyari, inuwi nila yung hari. Inuwi din nila lahat ng mga magagandang hayop, tupa, lahat ng baka, lahat pinili nila magaganda. So, nung dumating, sinabi ng Diyos, pumunta ka doon. Sabihin mo kay Haring Saul, yung mga bagay na nais ko sabihin. So, dumating si Samuel. Tuwang-tuwa si Saul. Uy, Prophet Samuel, pagpalain ka ni Yahweh. Nagawa ko yung gusto ng Panginoon. So, proud siya sa sarili niya na nagawa niya yung bagay na ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Pero anong sagot sa kanya ni Samuel? Ano itong naririnig kong umuunga ng mga baka, ng mga tupa? Yun ba? Kasi, ganito kasi yan. Yung kasing mga tauhan ko, pinili nila yung mga magagandang tupa, kasi iyan kasi, ang plano namin, ihahandog namin kay Yahweh. Yung mga magaganda. Kaya, tinira na namin. Pero, anong sagot sa kanya? Hindi mo sinunod yung utos sa iyo ng Panginoong Yahweh. So, anong nangyari? Dahil sa kagustuhan ng nais natin ng pagiging tao, hindi natin sinusunod yung utos ng Panginoon. Yung kalooban mismo ng Panginoon. Kung anong iniutos niya, dapat yun ang masusunod. Kasi minsan sa buhay natin, may sarili tayong desisyon na kung saan ito yung mas makakabuti. Pero kapag once na ang Panginoon ay nag-utos sa atin, dapat sundin natin ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Ano lang ang mabuti? Yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yun lang ang mabuti. Tanging yun lang ang dapat, kung anong sinabi ng Panginoon, yun lang. So sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. So ang pagsuway, sinabi niya, sa pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. So sa atin, bilang mga mananampalataya, minsan nami-misunderstanding natin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano bang kalooban ng Panginoon. Ito ba'y tamang kalooban niya o kalooban lang natin ito? Kasi hindi natin masuri kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Ito ang ibig ko sabihin. Sinasabi ng Biblia
na ang mga babaeng nagbebenta ng aliw o mga ngulo niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Yan ang kautusan ng Diyos. Kaya nga lumapit ang mga Pariseo na bitbit yung babae. Tinanong nila kay Jesus Christ, di ba nakasaad sa kautusan na dapat batuhin hanggang mamatay itong babae na ito? So dapat namin siyang batuhin para sa pagsunod sa kautusan, sa kalooban ng Diyos. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Kung sino man walang kasalanan, siya yung maunang bumato. So kahit meron pang batas diyan na nakasulat na pwede nating sundin, pero kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun yung masusunod. Hindi yung dahil nakasaad sa Biblia, susundin natin dahil yun ang kalooban din natin. Kapag sinunod natin yung isang bagay na kung saan sa sarili lang natin, yun ay kalooban na natin. Hindi na lang kalooban ng Panginoon. Kahit na nakasaad pa yun sa Biblia. Alam niyo kung bakit ko sinabi ito? Anong ginawa ng mga Pariseo? Na mga taong humahatol doon sa babae, nagtanong muna sila. Nagtanong muna sila kay Jesus Christ, ano bang dapat naming gawin dito? Kasi nakasaad sa Biblia. Ibig sabihin, hindi yung desisyon nila ang masusunod. Kahit na nakasulat sa Biblia. Ang ibig ko sabihin, alam ba natin lahat ng mga bagay na desisyon natin na yan ba'y kalooban ng Panginoon? O kalooban lang natin? Anong ginawa nila? Sinunod pa rin nila yung kalooban ng Diyos na kung anong sinabi ni Jesus Christ. So sa buhay natin, hindi lahat ng bagay is nakakabuti. Hindi lahat ng mga desisyon ay nakakabuti. Hindi lahat ng gusto natin ay nakakabuti. Hindi lahat ng pagsasalita natin na mabuti is nakakabuti. Isipin natin mabuti, may limitasyon ang lahat. Hindi ko to sinasabi dahil yung mga bagay na nangyari sa atin kahapon. Sabi ko nga sa inyo, Thursday pa lang, naisulat na yung preaching. So, napakabuti ng Panginoon para tayo ay tama sa mga bagay na plano o ano man ang iniisip natin sa pananampalataya. So tayo bilang mga Kristiyano, ilang porsyento? Ilang porsyento kaya yung nagagawa nating mabuti at masama? 50-50? Monday to Saturday, mabuti. Masama tayo. Pagdating ng linggo, banal tayo. O minsan, pagdating ng linggo, after ng service, nandyan, uuwi tayo, gagawa tayo ng magiinuman, gagawa natin yung mga bagay na makasalibutan. Diba? So, sa araw-araw natin pamumuhay, ano kaya yung mas nangingibabaw sa pamumuhay natin? Hilig ba ng laman o yung pamumuhay na maka-spiritual? Kasi hindi lahat ng bagay na ginagawa natin is nakakabuti. Ibig sabihin, sa 24/7 na pamumuhay natin, may nakabantay sa atin. Nakabantay yung Panginoon. Kung tama ba ang ginagawa natin o sumusobra na tayo. So, kamusta yung daily routine ng ating buhay? Kamusta kaya? Mas matimbang ba yung hilig ng laman o mas matimbang yung spiritual na pamumuhay? Ang ibig ko sabihin, kamusta yung araw-araw nating pamumuhay? Na kung saan, kamusta yung pagpe-pray natin araw-araw? Kamusta yung pagbabasa ng Biblia? Nagde-devotion pa ba tayo? Tayo ba'y nangangaral ng salita ng Panginoon? O tayo ba'y nagsishare ng gospel? O mas nangingibabaw yung time natin, yung daily routine natin sa buhay natin na punong-puno tayo ng hilig ng laman? Kasi hindi lahat ng bagay is nakakabuti sa buhay natin. So kontrolado ang lahat ng bagay, bawat kilos natin is kontrolado. Hindi natin dapat na sumobra. So nagiging sobra tayo kasi nga meron tayong sariling nais. Yun yung hilig ng laman. Kung sinabi ng Panginoon na bawal ka mangalunya, bakit may nangangalunya? Kasi nga dahil sa desire ng ating hilig ng laman. Yun yung sinasabi natin na sumosobra tayo. May pagpipigil ang Panginoon sa bawat gawa natin. Pero dahil nga sa hilig ng laman, ginagawa natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. So, mabuti man o masama ang ginagawa natin
sa harapan ng Panginoon, binabantayan niya tayo. Mabuti man o masama. Kaya nga sabi sa aklat ng Awit chapter 11 verse 4, ang sabi niya dito, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo. Doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. At lahat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maitatago anuman sa mga gawa ng mga ito. So lahat ng ginagawa natin, pinagmamasdan tayo ng Panginoon. Mabuti man o masama, alam ng Panginoon ang lahat ng ito. So mabuti man o masama, lahat ng ginagawa natin, hindi lang ang Diyos ang nakabantay, kundi yung dyablo. Nakabantay din ang dyablo, hindi lang ang Diyos ang nakabantay sa atin, kundi ang dyablo din. So ano sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8? Maging handa kayo at magbantay. Ang mga dyablo ay ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. So naghahanap din ng pagkakataon ng dyablo. Hindi lang ang Panginoon ang nakabantay sa atin. So ang dyablo man sumisingit sa pagbabantay 24/7 sa atin. Naghahanap ng pagkakataon na tayo pabagsakin sa pananampalataya. So mag-ingat din tayo. Kaya nga pagpapaalala ng Panginoon, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So once na sumobra ka dyan papasok ang dyablo. Pag tayo'y umabuso sa bagay na gusto natin, ang dyablo ang papasok. So, hindi lahat ng bagay na mabuti o masama ay nakakabuti. So, hindi lahat ng gusto natin is masusunod tayo. So, mabuti man o masama, nakabantay ang Diyos at ang dyablo. Pero, higit sa lahat, mabuti man o masama, meron pang nakabantay. Yung mga tao sa paligid ninyo. Ang mga taong kakilala mo, ang mga taong kaibigan mo, ang mga taong nakakakilala sa iyo, ang mga taong nakatingin sa iyo, maging sila man kasama sa pagtingin, sa lahat ng mga sinasabi mo, sa lahat ng mga iniisip mo, sa lahat ng pinaplano mo, sa lahat ng mga kilos mo. Nakabantay din yung mga tao sa paligid mo. So, hindi lahat ng gusto natin, hindi lahat is nakakabuti. Kinakailangan pag-isipan muna natin mabuti. Bawat kilos, bawat pananalita, lahat ng iyan is nakabantay. So wala tayong parang CCTV camera, lahat ng iyan is nakabantay sa atin. Kaya nga ang Panginoon gusto niya na mamuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Nang sa gayon, hindi tayo namumuhay sa hilig ng laman, kundi sa kapangyarihan mismo ng Holy Spirit. Nang sa gayon, sa bawat pananalita natin, bago pa man, nandiyan ang Holy Spirit mangungusap sa iyo. Sa bawat plano natin, nandiyan ang Holy Spirit para mangusap sa atin. Sa bawat pagkilos natin, nandiyan ang Holy Spirit para sabihan ka na mali ang pinaplano at ginagawa mo. Kaya nga, dapat mamuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Nang sa gayon, yung mga bagay na lahat ng bagay is nakakabuti. Kasi nga, ang plano ng Holy Spirit is mamuhay tayo na may kabanalan. Pero ang gusto ng dyablo is mamuhay tayo sa linya, lumagpas tayo sa linya mismo ng pamumuhay natin. Katulad ng pamumuhay na ginawa ni Adan at ni Eva. Anong sabi ng dyablo? Kapag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Lumagpas sila sa linya na binibigay sa kanila ng Diyos. Dahil yun ang plano ng dyablo, lumagpas tayo sa linya na binibigay sa atin ng Diyos. Sa palagay niyo, kaya nating higitan ng Diyos? Hindi. Nilikha lang tayo ng Diyos, kaya nga nagbigay ang Panginoon ng limitasyon sa bawat isa sa atin. Limitasyon sa pagsasalita, limitasyon sa paggawa, limitasyon sa pag-iisip, limitasyon sa lahat ng desisyon. So tayo mga kapatid, sa mga tao sa paligid natin, especially sa mga tao sa salibutan, pag-ingatan natin yung sarili natin. Alam niyo, ano sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 5, verse 14 to 16? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan
upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. So, importante yung pamumuhay sa liwanag. Nang sa gayon, yung mga tao sa paligid ninyo ay magkaroon sila ng pananampalataya. Kung makita nila yung pamumuhay nyo na naayon sa kalooban ng Panginoon, magpupuri sila at mananampalataya. Pero kung paano makita nila na tayo man, kahit na tayo sa mananampalataya, nakikita nila mas worse pa tayo sa pamumuhay ng mga tao sa salibutan. Namumuhay tayo na makasalanan. May tao kayang mananampalataya sa Panginoon? At may tao kaya na maniniwala sa iyo bilang isang Kristiyano ka? Hindi maniniwala ang mga tao. Kasi nga, hindi tayo nag-iingat sa sarili natin, sa mga kilos natin, sa mga gawa natin, sa pananalita. Lahat hindi natin pinag-iingatan. Kaya yung mga tao sa paligid natin, hindi sila mananampalataya din sa Panginoon. Kasi nga, tayo mismo dapat, kaya nga ang Panginoon sinasabi niya, kayo mismo maging ilaw. So kayo mismo maging halimbawa para sa mga tao sa salibutan. So mga kapatid, lahat tayo, sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So, hindi lang mga miyembro yung tinutukoy dito, kundi kasama tayo, kasama rin yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Mga pastor, kahit lahat is kasama. Maging ang pastor man is kasama sa bagay na iyan, hindi lang mga miyembro. So, sabi ko nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 25. Ano sabi niya? Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at magtiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Kaya nga, sinabi ko sa inyo kanina, yung bagay na patotoo ko bago tayo nag-umpisa. Nang sa gayon, yung mga tao, hindi nila isipin na nape-personal sila sa mga problema, sa buhay na meron sila. Kasi nga, kinakailangan din na isipin ng isang pastor na dapat maging maingat din siya. Pero, hindi siya dapat magsasalita na sa kanya lang. Kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano ang kalooban ng Holy Spirit. Yun lang ang dapat sabihin niya. Walang lalagpas doon. Kung anong nais ng Panginoon na sabihin mo, doon lang. Kasi pumapasok dito yung dyablo na kung saan ibubulong sa atin ng dyablo, pinipersonal tayo nito. Kasi nga alam niya kung anong kwento ng buhay natin. Alam niya. Kaya nga ito yung naging preaching ngayon kasi ito yung buhay natin ngayon. Hindi. Kaya nga sinasabi ng Biblia, maging mahinahon kang ituwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila, makilala nila ang katotohanan. So, ibig sabihin, may karapatan. May karapatan ng isang pastor na mag-rebuke. Pero sa oras ng preaching, yan ay para sa Holy Spirit. May time para sa one-on-one. Pero sa kalooban ng Holy Spirit, ito ay para sa ating lahat. Tingnan niyo, maging ang pastor ay dapat maging maingat sa pag-uugali na meron siya. Kala niyo, mga miyembro lang. Hindi. Lahat tayo dito kinakailangan mag-ingat. Kung dapat kayo maging maingat, maging ang pastor mas lalong maging maingat. Diba? So, yung mga bagay na ito, minsan, naiisip natin yung mga bagay na yan, pagtuturo ng personal, pero hindi. Isipin natin yung mga bagay na kung saan ang Panginoon, kinokontrol tayo. Binibigyan tayo ng break na kung saan, anak, lumahalagpas ka na sa linya. Kaya nga meron tayong rebuking. Nang sa gayon, bumalik ka ulit sa posisyon mo, umatras ka ulit. Nang sa gayon, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng gabay sa pamumuhay ng tama kung ano bang dapat natin gawin sa ating buhay espiritual. So mga kapatid, kaya nga yung mga tao,
Kaya nga yung mga tao sa buhay natin, hindi tayo lumalago kasi nga hindi bukas ang puso natin patungkol sa salita ng Diyos. So ano bang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 15 to 16? Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Ito yung preaching ni Pastor kanina. Diba? Kung ano ang preaching ni Pastor, kumukonect din. So, kinakailangan pati ang pastor is mag-iingat. Hindi lang kayo, kundi dapat maging maingat din ang isang pastor dahil siya mismo yung tagapangalaga para sa lahat ng mga miyembro. So kahit ang mga miyembro is nakatingin din kung paano kumilos yung pastor. Kung paano manalita ang pastor, kung anong ugali ng pastor, nakatingin ang mga miyembro. So lahat ng bagay na iniisip natin is hindi lahat is nakakabuti. So mga kapatid, kung iisipin natin na yung pahayag na ito, na dapat mag-ingat talaga tayo sa lahat ng bagay. Especially, tayo mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoon, dapat hindi tayo nakikitaan ng attitude. Hindi tayo nakikitaan sa harapan ng mga taong walang pananampalataya, especially sa loob mismo ng simbahan. Hindi tayo dapat nakikitaan. Baka may ilan sa atin habang nagpipreach yung pastor, nagtatanim na tayo ng galit. Habang nagpipreach yung pastor, para bang may lumilipad na ng mga kutsilyo sa isipan natin. So tayo mga kapatid, isipin natin mabuti na kaya ganun tayo mag-isip kasi nga hindi natin ina-accept yung magandang balita. Ayaw natin na magpakontrol sa Panginoon. Ayaw natin maging humble. Nandito tayo para lumago sa pananampalataya. Nandito tayo para tayo mamuhay na kawangis ng Panginoon. Kaya kung iniisip niyo na maghahal sa inyong pastor, dahil sa mga nire-rebuke kayo, nagkakamali kayo. Dahil yung karapatan ng pastor sa pagtutuwid para sa atin lahat ng yun, tayo yung bagay na kung saan makakabuti para sa atin. Yung bagay na ginagawa ng pastor, maging siya man, alam niya sa sarili niya, makasalanan din siya. Pero ginagawa ng pastor yung bagay na yun para tayong lahat ay maging isa sa pananampalataya. So, kung mali man ang ginagawa ng mga miyembro, dapat itama ng pastor yun. Di ba? Trabaho na yun. Kung ang lahat ng bagay ay pwede nating gawin sa loob mismo ng simbahan, ibig sabihin lang nun, walang batas na umiiral. Walang batas na umiiral. Kung ang lahat ng mga miyembro ay pwedeng gawin ang lahat ng bagay, walang batas na umiiral. So, ibig sabihin nun, ang ibig ko sabihin, kung walang batas na umiiral sa loob ng simbahan, walang pagiging humble. Walang humble. Kung ang mga miyembro hindi sumusunod sa pastor, paano masasabi na maging humble tayo? Kung sa loob mismo ng simbahan sa pastor mo, hindi ka naman nagpapasakop, paano mo pa masasabing magpapasakop ka at magiging humble sa Panginoon? Kung dito mismo, hindi mo ma-exercise yung pagiging humble, yung pagsunod mo sa pastor mo, paano pa masasabi na magiging humble ako sa harapan ng Panginoon? Diba? Kung walang batas na umiiral, lahat tayo is pantay-pantay. Gusto natin gawin mga bagay na gusto natin gawin. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Magpreno tayo. Mayroong break, mayroong linya ang Panginoon na binibigay sa atin. Pero, noong si Adan at si Eva hindi pa nagkakasala, walang batas na umiiral. Pero after na magkasala si Adan at si Eva, ang kautusan ay pumasok. Pumasok ang kautusan dahil sa kasalanan, dahil sa paghahangad na lampasan ang Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Yun din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, na lalagpas ka sa hangganang ibinigay ko sa iyo. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya nga sabi sa Roma chapter 5, verse 12,
to 13. Ang kasalanan ay pumasok sa salibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil lahat ay nagkasala. Nasa salibutan ng kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan ay ang kasalanan na hindi ituturing na kasalanan. So kung walang batas na umiiral sa loob mismo ng simbahan, walang kasalanan. Kung walang batas ang loob ng simbahan, lahat tayo mapagmataas. Tayong lahat ay Diyos. Walang pastor-pastor dito. Basta gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero may hangganang inilagay ang Panginoon. Para nang sa gayon, maging humble tayo. Para maging humble. Kaya nga hindi lahat ng bagay na gusto mo is makakabuti. Nasa Panginoon pa rin ang desisyon. Kung yan ba'y kalooban ng Panginoon o kalooban mo lang. Madalas, hindi natin nauunawaan kung ano bang kalooban ng Panginoon. O yung kalooban lang natin. Akala natin kalooban na ng Panginoon, pero kalooban pala natin yun. Kasi nga, katulad ng example na sinabi ko sa inyo kanina, nagtanong muna sila kay Jesus Christ kung ano bang pwedeng gawin sa babaeng nahuli nilang nangangalot niya. Ibig sabihin, tayo man, hindi tayo magdidesisyon na sa sarili natin, hindi, kalooban ito ng Panginoon. Nagtanong ka ba sa Panginoon? Tinanong mo ba, yan ba'y kalooban ng Panginoon? Sinagot ka ba ng Panginoon, yan ba'y kalooban niya? Hindi. Basta alam mo, ito yung kalooban ng Panginoon. Yung mga Pariseo, alam nila ang kautusan ng Diyos na dapat batuhin hanggang mamatay yung babaeng nangalo niya. Pero anong sagot nila? Panginoon, Guro, ano bang dapat namin gawin? Tayo. May plano tayo sa buhay natin. May desisyon tayo sa buhay natin. May gusto tayong gawin. Tinanong niyo ba ang Panginoon, Lord, kalooban mo ba yung mga plano ko sa buhay? Hindi, kasi nga inisip niyo, hindi, kalooban ito ng Panginoon. Kasi nabasa ko ito sa Bible. Kalooban ng Panginoon ito. Hindi lahat ng bagay na gusto natin, hindi lahat ng bagay na mabuti na iniisip natin is nakakabuti. Tanungin niyo muna ang Panginoon kung kalooban niya ba yan. May perfect timing ang lahat. Para masabi ng Panginoon, sige anak, sige gumawa ka na. Kalooban ko na ngayon. Kung dati hindi pa kalooban ng Panginoon, ngayon kalooban ko na. Tignan ninyo yung mga tao. Ang tagal mo silang in-evangelize. Bakit hanggang ngayon hindi nila ina-accept ang Panginoon? Lumipas ang 10 taon, hindi pa rin nila ina-accept ang Panginoon. Pero, nung dumating na yung time na kung saan tatawagin na sila ng Panginoon, one click na bago sila. Kasi may perfect timing ang lahat kung kailan kalooban ng Panginoon. Hindi natin may pupush yung mga tao na walang pananampalataya. Halika rito, maupo ka rito. Kinakailangan mo magsisi sa kasalanan mo kung wala naman talaga silang pananampalataya. Mapipilit ba natin yung mga tao? Kung ikaw bukas yung puso mo, bukas yung mga mata mo, mapipilit mo bang buksan yung mga mata nila na hindi naman nila nakikita? Samantalang ikaw ang nakakakita. Hindi lahat ng gusto mo, pwede. Hintayin mo kung kailan kalooban ng Panginoon. Dahil ang lahat is may boundary. Lahat ay may boundary ang lahat. Ikaw mismo, tignan mo yung linya mo. Huwag kang lalampas sa linyang ibinigay sa iyo ng Panginoon. So tayo mga kapatid, isipin natin bilang mga mananampalataya, ano bang boundary ko? Ano bang karapatan ko? Sabi nga sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, sino tayong mangangahas na magreklamo sa Diyos kung tayo'y nilikha ng Diyos na ordinaryong palayok? O kung may nilikha ang Panginoon na napakagandang palayok, kung tayo nilikha ng Panginoon na ordinaryong palayok, magrereklamo pa ba tayo? Hindi. Diyan ka nilagay ng Panginoon, dapat matuto kang makontento. Ginawa ng Panginoon na ikaw ay isang mahirap, huwag kang lalampas sa boundary na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga may mga naghahangad na yumaman.
Kasi nga, hindi nila gusto yung boundary na binigay sa kanilang Panginoon. Kung ang Panginoon niloob ng Panginoon na maging mahirap ka, manatili ka doon. Kung niloob ng Panginoon na kunin ang pamilya mo na namatay na, manampalataya ka sa Panginoon dahil may plano si Lord. Kung binigyan ka ng Panginoon na kabiguan sa trabaho na inalis ka sa trabaho, magtiwala ka pa rin sa Panginoon dahil may kalooban ng Panginoon para sa iyo. Lahat na nangyayari sa buhay natin, may boundary na nilalagay ang Panginoon na hindi natin alam. Pero sa sarili natin, ang kalooban ng Panginoon ay dapat masunod, hindi ang kalooban natin. Kaya mga kapatid, matuto tayong lumugar sa boundary na binigay sa atin ng Panginoon. So, kung wala tayong Diyos na kinikilala sa buhay natin, walang boundary. Tignan ninyo, nung tayo'y nasa salibutan, walang boundary. Pwede kang uminom ng alak, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Di ba, Brother Seth? Umiinom ka dati. Walang boundary. Lahat is walang boundary. Di ba, Brother Bert, nagyoyosi ka pa nun. Walang boundary. May chicks ka pa. Walang boundary. Di ba? Kapag wala kang Diyos, wala kang kinikilalang Diyos, walang boundary. Lalampasan mo lahat ng yung boundary. Pero nung tayo'y naging Kristiyano na, sinasabi natin, bawal na kaming uminom. Bawal na kaming mambabae. Bawal na lahat kasi may boundary tayo. So lahat ng yan may boundary. So mga kapatid, dapat natin maunawaan kung paano ba tayo tinawag ng Panginoon. Hindi tayo maaring lumampas. Si Lucifer lumampas. Sa sobrang kalampasan niya, binagsak sa impyerno. Tayo rin naman. Ganon din, yan nga yung sinasabi ng Panginoon, ang mapagmataas ay babagsak. Ang mapagpakumbaba ay tataas. So may boundary ang bawat isa. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ngayon, kung hindi natin sinasabuhay ang salita ng Diyos o hindi natin tinatanggap, ibig sabihin na namumuhay tayong walang Diyos. Kung walang Diyos sa buhay natin, wala rin tayong kinikilalang batas. So kung walang kinikilalang batas, wala rin kasalanan. Pero dahil nga may Diyos, may kasalanan ang bawat isa sa atin. Nakikita ng Panginoon. Lumalagpas ka na sa boundary. Kaya nga may rebuking ang Panginoon sa ating lahat. Sa mga membro, sa pastor. Ikaw, pastor, sumusobra ka na sa ugali mo. Hindi ka lang nagpipreach, pinipersonal mo pa sila. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na bago pa man naganap ang lahat ng mga problema niyo, na isulat na yung preaching. Nang sa gayon, hindi kayo matukso ng demonyo. Nang sa gayon, hindi kayo magmalaking sasabihin ninyo, tama ako, pinipersonal ako ni Pastor. Hindi. Inuuna ko na kayo at inuuna na kayo ng Panginoon. Na hindi pa nagaganap yan. Isinulat na. Nasa gayon, tayong lahat is maging humble sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. So may boundary ang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ka na pwedeng magpatuloy sa pagkakasala. Once na lumagpas ka sa boundary na ibinigay sa iyo ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Anak ka na ng dyablo. So, sinong gustong maging anak ng dyablo? Gusto niyo bang maging anak ng dyablo? Lumagpas kayo sa boundary na binigay sa inyo ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili ka sa boundary ko. Nang sa gayon, ikaw, masasabi kong ikaw ay anak ko talaga. So tayo mga kapatid, hindi natin pagmamayari yung katawan na ito. Hindi natin
Pagmamayari, binili na ito ng ating Panginoon sa halaga ng dugo't buhay na inialay niya doon sa krus. Noong si Kristo'y namatay, nag-alay ng dugo sa krus. Tayong lahat ay binili niya sa pamagitan ng buhay niya. So wala na tayong pagmamayari sa sarili natin. Ibig sabihin, kahit nga nung nilikha tayo ng Panginoon, hindi natin pagmamayari sa sarili natin. Pagmamayari pa rin tayo ng Panginoon. Ang sinasabi ko dito, nagkasala lang tayo, kaya tayo tinubos. So wala pa rin tayong pagmamayari. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na hindi na natin pagmamayari ang ating katawan. So tayong mga kapatid, gagamitin natin ang ating katawan para sa pagpaparangal daw sa Panginoon. Yun yung gagawin natin sa buhay bilang mananampalataya. Mga kapatid, hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Hindi ibig sabihin, pinalaya na tayo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Ang lahat ng yan ay may hangganan. May hangganan ng lahat, kaya ingatan natin yung templo ng Diyos. Ingatan natin sapagkat ito'y sagrado. Sagrado yung ating katawan dahil paparusahan tayo ng Diyos kung tayo'y magwawasak. Ito yung ginagamit ng dyablo sa atin yung hilig ng laman. Nang sa gayon, humantong tayo sa pagkaparusa sa impyerno. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 17? Ang sabi niya, paparusahan ng Diyos ang sino magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng tao ay magkaiba. Ginawa ng Panginoon na tayo'y maging templo niya at ang Holy Spirit. Nang sa gayon, yung kalooban ng tao ay mamatay at mapailalim ito sa kalooban ng Diyos. Kaya nga isinugo ang Holy Spirit nang sa gayon, gabayan tayo sa lahat ng desisyon natin. Nang sa gayon, hindi tayo sumobra o lumampas sa hangganan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So, kahit sabihin natin malaya tayo makagawa ng kahit ano, basta wala akong tinatapakan na tao. Malaya akong makagawa, pero nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo. Wala ka nga ginagawa na kasalanan sa sarili mo, pero pinagmumulan ka naman ng pagkakasala. Yan ay mabigat na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Dahil iniisip mo na malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Malaya kang magsalita, malaya kang magdesisyon, malaya kang gawin ang lahat sa loob. Pero pinagmumulan ka ng pagkakasala. For example na lang, nagsisimba tayo. Magsusuot ka ng miniskirt. Kita yung mga kaluluwa mo na. Malaya akong magsuot nito. Fashion ko to eh. Passion ko to. Pero pinagmumulang ka ng pagkakasala. Hindi ba kasalanan maituturing yan? Dahil malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo, gagawin mo sa loob mismo ng simbahan. Magsusuot ka ng gusto mo, yung kitang-kita yung kaluluwa mo, magsusuot ka ng miniskirt na bawal. Kasi walang batas na umiiral sa iyo. Mayroong babaeng napunta sa impyerno na kung saan napakaganda niya. Sobrang ganda niya. So sobrang ganda niya, proud na proud siya sa kanyang pagmumukha. Pumapasok siya sa loob ng simbahan na kung saan proud siya na pinagtitinginan siya ng mga lalaki. Doon siya proud kasi nga sa sarili niya, napakaganda niya. So ginagawa niya, pinaghahandaan niya na mabuti, magsusuot ako ng ganito para mas lalo akong magmukhang maganda. Maglalagay ako ng makeup na lalo akong mas maganda sa paningin ng ibang tao. Pero bakit napunta siya sa impyerno? Kahit na nagsisimba siya, anong sagot ng Diyos sa kanya? Inakit mo. Dahil sa kagandahan mo lang.
Inakit mo yung mga lalaki. Alam ng Diyos kung anong nasa puso mo. Alam ng Diyos kung bakit ka naglalagay ng makeup. Alam ng Diyos kung bakit ka nagsusuot ng miniskirt. Alam ng Panginoon ang lahat ng yan. Dahil yan, wala kang boundary sa sarili mo. So, isa pang halimbawa, merong hindi sa paninira. Merong isang pastor at pastor, may anak silang artista. Anong trabaho ng anak nila? Bold star. Pastor at pastora. Anak mo, gold star. So anong sabi ng nanay? Suportado ako sa anak ko dahil wala naman siyang tinatapakan na ibang tao. So dahil sa kalayaan na binibigay ng kanyang mga magulang, nagiging pinagmumulan siya ng pagkakasalan. So yun ang ibig ko sabihin na hindi lahat ng gusto natin is makakabuti. Hindi lahat ng bagay na iniisip natin is mabuti talaga. Kung lalampas tayo sa hangganan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yan ay kasalanan na. Kasalanan na maituturing niya. Kaya nga, maaari tayong magsalita pero yan ba'y nakakabuti? Isang halimbawa, mga magulang. Mga magulang. Lahat dito is mga magulang. Porque kay Brother Vincent pala. Lahat dito is mga magulang. Kung ang bawat pananalita natin is masasakit na pananalita, lagi sa ating mga anak, palagay niyo ba is makakabuti yan sa inyong mga anak? Kung pagpunalagi ng kamalian ang nakikita ninyo, puro kayo pananalita ng masasama sa inyong mga anak, puro kayo pagpuna sa mga kamalian ng inyong mga anak, palagay niyo ba makakaramdam pa sila ng pagmamahal? Hindi na sila makakaramdam ng pagmamahal, kundi makakaramdam sila ng puot sa kanilang mga magulang dahil wala na kayong nakitang mabuti sa inyong mga anak. So lahat ng bagay na yan, isipin natin mabuti, yan ba'y nakakabuti sa ating mga anak? Sa bawat pananalitahan natin, yan ba'y mabuti? Kinakailangan may boundary ang lahat. So tayo mga kapatid, mga magulang, sa inyong mga asawa, sa pagsasalita ninyo ng mabibigat sa inyong mga asawa, yan ba'y nakakabuti? Yan ba is nakakabuti sa damdamin ng bawat isa? Dapat isipin natin mabuti yung boundary na kung saan nakakapanakit tayo ng damdamin. Although na naging okay, pero sa puso ng bawat isa, nakakasakit tayo ng damdamin. So sa bawat pananalita natin, isipin natin, mga mag-asawa, yung bagay na lumalabas sa ating bibig. Isipin natin, magkaroon tayo ng preno. Dahil ang lahat ng lumalabas sa bibig natin is hahatulan tayo ng ating Panginoon. So isipin natin mabuti, ano bang mabuti? Ano bang masama? Dapat alam natin iyan. So, tayo mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon, tayo din is mga anak. Mga anak, maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Sikapin ninyo na hindi kayo magsalita na makakabigat ng damdamin sa inyong mga magulang. Magpigil kayo. Alalahanin ninyo, mga anak. Kayo man ay naging magulang na. So, magpigil kayo sa pananalita ng masama sa inyong mga magulang. Salita ka ng masama, inatake sa puso yung magulang mo. Ngayon, umiiyak ka. Humihingi ng tawad. Paano ka patatawarin ng iyong magulang? Patahin na eh. So magpigil tayo sa pananalita, sa mga pag-uugali, sa attitude natin. Sa bawat kilos natin, mag-ingat tayo. Kaya nga ang Panginoon naglalagay ng boundary sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon, tayong lahat is mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa sarili lang nating nais. Gusto ko sabihin to. Lahat ng gusto ko sabihin, masasabi ko. Kasi yan ang kalooban mo. Pero kapag bumase tayo sa kalooban ng Panginoon, ewan ko lang kung meron ka pang tama na masasabi sa Panginoon. Wala. Lahat tayo is makasalanan. Marumi yung pananalita, marumi yung pag-iisip, marumi yung mga gawa, marumi lahat ng ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Kailan tayo tumama sa Panginoon? Yung nagsisi tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Yun ang tama sa harapan ng Panginoon, na walang limitasyon
na sinasabi ang Panginoon. Sundin mo ang kalooban ko. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Walang limitasyon. Kahit nga yung pagmamahal, may limitasyon sa Panginoon. Pag minahal mo ng sobra yung asawa mo ng sobra-sobra, nang higit sa akin, hindi ka pa rin karapat dapat sa akin. Pag minahal mo ng sobra-sobra ang iyong anak, hindi ka karapat dapat sa akin. So, lahat ay may limitasyon ang Panginoon. Mahalin mo muna ako ng sobra. Hindi yung asawa mo o hindi yung anak mo. Hindi lahat, di ba? Although na mabuti ang hangarin, mamahalin ko ang asawa ko, mabuti ang hangarin. Pero kapag sumobra ka, mali pa rin sa Panginoon. Kahit nga yung pagiging mabuti natin, hindi pwedeng sumobra. Pag umutang sa iyo yung isang tao, utang ng utang, di ba? Na hindi na nagbabayad ng utang. Sasabihin mo, mabuti pa rin akong tao, susundin ko ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Papautangin ko siya ng walang alinlangan. Pero pinagmumulan na tayo ng pagkakasala. Yun na mga tao na example na lamang, nasa abroad tayo. Bigay kayo ng bigay sa inyong mga magulang. Naawa kasi ako sa aking mga kapatid. Tinuturuan ninyong maging tamad ang inyong pamilya. Hindi na sila nagtrabaho, nagsusugal na lang sila, nagbibingo kung ano man ang ginagawa nila. Sige, dahil mahal mo ang pamilya mo, ipoprovide mo lahat ng kailangan nila. Hindi na sila nagtrabaho. Naging tamad na sila dahil sa pagsunod mo sa kautusan ng Diyos, mahalin ko ang pamilya ko. Pero hindi pala ganoon. Ginawa mong tamad at ginawa mong walang pananampalataya yung mga tao. Yung pamilya, imbis na turuan mo silang manalangin, tumawag sa Panginoon, mag-repent kayo! Dapat ituro sa kanila ang tama. Hindi yung ikaw mismo, yung promotor. Sabi nga ng Panginoon, bibigyan mo ba ng ahas yung anak mo kung humingi ng tinapay? Natural kung humihingi siya ng tinapay, bigyan mo siya ng tinapay. Pero binibigyan niyo sila ng ahas na ikakamatay nila. Hindi lahat na mabuti is mabuti. Hindi lahat ng kalooban mo ikalooban ng Panginoon. Isipin mo mabuti yung boundary. Tignan mo mabuti kung yan ba'y tama o mali. Kaya nga yung joke ng mga tao sa Pilipinas, ano sabi nila? Bawal mangalunya. Hindi ako mangangalunya, mamahalin kita. Pero ito lang masasabi ko, dadagdagan pa kita. Hindi ako nangalunya. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Mahal kita, pero dadagdagan lang kita. Dalawa. Hindi kita hihiwalayan, mahal kita. Sabi ng Biblia, bawal maghiwalay ang mag-asawa. So, anong gagawin ko? Kesa hiwalayan kita, dagdagan kita. Diba? Iyan ang mga joke ng mga tao sa Pilipinas. Dagdagan na lang kaysa magkasala tayo sa Panginoon ng pakikipag-divorce. Sabi ng Panginoon, ang mag-asawa hindi na pwedeng paghiwalayin. So anong gagawin ko? Mahal ko rin yung isa. So lumagpas ka sa boundary ng batas ng Panginoon. Sinasabi ko lang ito para mas maunawaan natin mabuti yung boundary na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa mag-asawa, boundary nila, mananatili sila magkadikit na hindi pwedeng maghiwalay. Huwag kang lalagpas sa boundary na binigay sa Panginoon. Kaya nga nangangalunya eh. Kasi lumagpas ka sa boundary. Sa Panginoon, iisa tayo sa Panginoon. Huwag tayong lalampas. Yung hilig ng laman, pagnanasa ng laman, lahat ng yan is paglagpas sa boundary ng Panginoon. Kaya nga, nagiging bunga is kamatayan. So, tayo mga kapatid, sa mundong ito, namumuhay tayo sa hilig ng laman. So, isipin natin mabuti kung ano ba ang boundary na binibigay sa atin ng Panginoon. So, tayo mga kapatid, hindi lahat ng prayer is tinutugon ng Panginoon. May boundary pa rin naman. Nagtataka kayo, bakit hindi kayo tinutugon ng Panginoon? Kasi nga, may boundary. Kung ang lahat ng hiling natin, maniniwala ako, lahat ng tao is mayaman. Kasi hihilingin nila, Lord, pagyaman mo kami. Kung ang lahat ng yan iginrand ng Panginoon, walang taong mahirap. Pero dahil may boundary ang Panginoon, kahit mga prayer request natin, hindi lahat tinutugon, di ba? Kasi may boundary pa rin ang Panginoon ibinibigay sa atin.
Kung ang lahat ng yan, napakaswerte natin. Kung walang pagpipigil ng Panginoon, kung walang preno ang Panginoon sa mga prayer request natin, Diyos ko, araw-araw kong hihiling, Lord, 1 million, naubos ka na, bigyan mo pa ako ngayon. Kulang pa. Araw-araw. Kung walang preno ang Panginoon, araw-araw akong hingi sa Panginoon. Hindi na ako magpapastor. Hindi na rin ako magtatrabaho. Check ko lang yung account ko, may 1 million agad. So, sa harapan ng Panginoon, may boundary. So, kahit nga sa buhay natin, di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpigil. Kaya nga, sabi ng Panginoon, matuto tayong makontento. Matuto tayong makontento sa bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bilang mga tinawag ni Kristo, hindi tayo dapat makitaan ng bagay na kung saan sa mga salita natin, sa mga gawa natin, sa mga attitude, dapat pinagmumulan tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan, pamumuhay sa pananampalataya. Yun ang dapat makita ng mga tao sa atin. So sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila'y nagkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So ibig sabihin lamang nun, dapat makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamumuhay natin. Hindi tayo susumbatan ng mga tao, nakikita lang mga tao na hindi sila namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya nga yung mga tao wala silang pananampalataya. Magayon tayo man nakikitaan ng Panginoon na walang pananampalataya. Kasi nga hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon. Ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay yung wala tayong tinatapakan na ibang tao. Kahit tao man yan, o Diyos, hindi natin pwedeng tapakan ng Diyos, hindi natin pwedeng tapakan yung boundary na binigay sa atin ng Diyos o ng tao. Para lang masabi natin na sunod ko ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? May hangganan ang lahat, pero sa dulo nun may kamatayan. Akala ng mga tao, sa dulo nun is buhay na walang hanggan, pero ang dulo nun is kamatayan. So sa atin, sa buhay natin, aralin natin kung paano yung, Lord, magtanong tayo. Ito ba'y kalooban mo? Magsasalita ako. Lord, ito ba'y kalooban mo? Ito yung magiging desisyon ko. Lord, ito ba'y kalooban mo? Ito yung gagawin ko. So, bago natin gawin ang lahat ng bagay, i-ask nyo muna sa Panginoon kung yun ba'y kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi tayo lalampas sa boundary na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi tayo nagkakasala ng kasalanan na magbubunga ng kamatayan. Katulad na lamang ng nangyari sa mga fallen angel at kay Adan at Eva, na kung saan lumampas sila sa boundary na ibinigay sa kanila ng Panginoon. So tayo mga kapatid, binili na tayo ng Panginoon at wala na daw tayong karapatan o pagmamayari sa sarili nating katawan. So gagamitin lang natin ito para parangalan ang Panginoon. Yun ang trabaho ng bawat isa sa atin. Kaya pag-ingatan natin ang bawat isa sa atin na hindi tayo dapat lumampas sa boundary na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So let's pray na.